kagandahang loob. Tanghirangin akong lubos, tanghirangin akong lubos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagkapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Ipagdiwang natin ang dakilang kapistahan ng kalininis-linisang paglilihi sa mahal na Birheng Maria. Upang tayo maging marapat sa misang ito, halina't magsisimuna para sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos ang kaitaasan, kaluhog sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakilang kalwalhatian. Panginoon namin Diyos sa ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong nanak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nalulunglog sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 Amen. Iyuko natin ang ating ulo. Maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Sama natin sa panalangin ang mga nagpapamisa, ang mga tumutulong sa ating simbahan. Ang mga OFW, ang pagbuti ng kalagayan ng mga may sakit. Tulad nila, Sir Terry, pagbuti ng kalagayan ni Father Jack, Father Luciano, Leon Shekifara, Juliet, Alona, Karina, Sir Rudy. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, para sa iyong anak ay inilaan mong maging marapat na tahanan ang mahal na Birheng pinaglihing walang minanang kasalanan, at siya'y binukod mo para huwag madamay sa pagkamasuwayin ng lahat, pakundangan sa kamatayang aakuin ng iyong anak. Bilang tugon sa kaniyang pagdalangin, loobin mong kami maging dalisay upang kami maging dapat na makadulog sa iyong harapan sa pamamagitan ni Jesucristo. Kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, inihahayag ng Diyos ang kanyang banal na kalooban na ang binhi ng babae ang siyang dudurog sa ulo ng ahas. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Henesis.
pagkakain ni Adan sa bunga ng puno, tinawag siya ng Panginoon at tinanong, "Saan ka naroon?" Natakot po ako nang marinig ko kayong nasa hardin. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad. Tugon ng lalaki, "Sinong may sabi sa iyong hubad ka?" Tanong ng Diyos. "Bakit kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko?" "Kasi pinakain po ako ng babaeng ibinigay ninyo sa akin." Tugon ng lalaki. "Bakit mo naman ginawa iyon?" Tanong ng Diyos sa babae. "Mangyari pong nilinlang ako ng ahas, kaya ako natuksong kumain." Tugon naman niya. At sinabi ng Panginoon sa ahas, "Sa iyong ginaway may parusang dapat, na tanging ikaw lang yaong magdaranas. Ikaw ay gagapang ang hatol kong gawad, at alikabok ang pagkaing dapat. Kayo ng babait, laging mag-aaway. Binhi mo'y binhi niya'y laging maglalaban. Ito ang dudurog ng ulo mong iyan, at ang sakong niya'y ikaw ang tutuklaw." Eva ang itinatawag ni Adan sa kanyang asawa, sapagkat ito ang ina ng sangkatauhan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Umawit ng bagong awit at sa puon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya ay taglay na kabanalan, walang hirap na natamo yaong hangad na tagumpay. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag, sa harap ng mga bansay na hayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinupad. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang puon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Itinuturo ni San Pablo sa ikalawang pagbasa ang kalooban ng Diyos na hirangin niya tayong lahat upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa ating ngang pakikipag-isang ito, hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan, upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahanga-hangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. At dahil kay Kristo, kami naging bayan ng Diyos na nagsagawa ng lahat ng bagay ayon sa kanyang panukala at kalooban. Nangyari ito nang kami hirangin niya noong pang-una. Kami mga unang umasa kay Kristo sa lalong ikadadakila niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia,
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito. Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos. Wika niya. Sumasayo ang Panginoon. Nagulumihanan si Maria sa ganuyong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman at ang kanyang paghahari ay walang hanggan. Paanong mangyayari ito? Kayong ako'y dalaga. Tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at liliman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipapanganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baog. Ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi. At nilisan siya ng anghel. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsupo ang lahat at makinig sa homilya. Welcome sa Our Lady of Lasalle at Quasay Parish kung saan ayos lang umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Narinig natin sa ating first reading, sa ating unang pagbasa, ang pinakaunang tanong ng Diyos sa tao. Saan ka naroroon? Where are you? Pinakaunang tanong na nakapagtataka. Pero, mula noon hanggang ngayon at hanggang sa mga susunod pang panahon, napakahalaga. Tinanong ito ng Diyos kay Adan. Matapos silang magkamali, magkasala ni Ina, mga bata, ni Eva. Nung pinagninilayan ko nga ito sabi ko, parang may mali. Kasi, di ba ang unang nagpalinlang sa demonyo ay yung babae, si Eva. Siya naman talaga yung unang kumain, di ba? Doon sa prutas. Binigyan lang niya si Adan, kaya kumagat din ito ng prutas. Siguro nakikisama lang sa kanya. Kung bakit nang dumating ang Diyos, ang unang tinanong, yung lalaki. Kaya siguro, ang isa sa mga naging reaksyon ni Adan, yung babae niligaw mo nanahimik ako dito Sabi ko, ito siguro yung simula kung bakit ang mga lalaki ay natawag na male. Mali. Yung babae ang unang nagkamali. Parang yung lalaki ang naunang nagkamali. Joke lang. Sapagkat hindi yan ang ating pagtutuunan. Kundi yung tanong na, where are you? Saan ka naroon, Adan? Nakapagtataka kasi ito dahil alam ng Diyos ang lahat. Siya ang lumikha ng mundo. Kalilikha pa nga lang niya dito So alam niya ang mga pasikot-sikot nito. Alam niya eksakto, sigurado, kung nasa saan si Eva at si Adan. Bakit nagtatanong pa?
Di ba? Parang yung nanay mo, alam naman na ikaw yung nagkalat. Tatanong pa, sino ang nagkalat dito? Parang gusto mo tuloy sumagot, ako. Kaya lang alam mo mas mapapalo ka, di ba? Kasi sasagot ka pa. Ang mas mahirap nito kung kayo lang Mrs. at Mr. sa bahay. Tapos sasabihin ni Mrs. sa'yo, kanino tong medyas na ito? Tapos sasagot ka, siyempre sa akin. Alangan namang sa iba. Aba, langya ka? Seriously, alam na ng Diyos kung nasa saan si Eva at si Adan. Pero kaya siya nagtatanong, hindi para sa kanya, kundi para kay Eva at kay Adan. Alam niya kung nasa saan sila. Pero gusto niya lang iparealize sa kanila kung nasa saan nga sila. Not geographically, but spiritually. Mga bata, kapag kayo pumupunta sa amusement park, halimbawa, napunta na ba kayo na Enchanted Kingdom? O kaya ng Disneyland? Sinisigurado ko sa inyo, kapag pupunta kayo doon at hindi nyo alam yung pupuntahan ninyo, may mapang ibibigay sa inyo. Yung mapa, ang unang-unang sasabihin sa inyo ng mapa at ang unang-unang mo din namang itatanong, titingnan sa mapa, kung nasa saan ka. You are here. Kasi mahirap puntahan, yung gusto mong puntahan, kung hindi mo alam kung nasaan ka. Di ba kapag nagtatanong din po tayo, mga magulang, nasan po ba muna ka? Nasan muna po ba tayo? Di ba? Para alam mo yung direksyon, north, south, east, west. Same thing. Gusto ng Diyos na iparealize, ipaisip kay Adan at kay Eva kung nasa saan sila. Not geographically, but spiritually. Gustong iparealize ng Diyos kay Eva at kay Adan, you are displaced. Nawawala kayo. Sipin ninyo. Spiritually, wala yung dati nating samahan. Yung araw-araw, naglalakad tayo dito sa paraisong itong hawak kamay, di kita iiwan. Nawala yung dating harmony natin. Ngayon natatakot na kayo sa akin. Nagtatago na kayo sa akin. Lumalayo na kayo sa akin. Dati very close tayo. Anong nangyari sa inyo? Iyon ang gustong maiparealize ng Diyos kay Eva at kay Adan. Sapagkat siya ang unang nakarealize nito. Nasaan na yung mga anak ko? Bagamat alam niya kung nasan sila, pero spiritually, I cannot feel them anymore. Parang nagkailangan na kami ngayon. Parang ang layo-layo nila. Di ba kung minsan, nangyayari yon, katabi mo yung asawa, pero parang ang layo-layo niya. Parang hindi ikaw ang iniisip niya. Parang may iniisip siyang iba. Yun ang naramdaman ng Diyos na tunay na nagmamahal sa tao. Asan na yung anak ko? Something is wrong. Ang unang nakakamiss, ang unang nanghihinayang, Diyos! Gusto lang ng Diyos, ma-miss din, ma-realize din ni Eva at ni Adan. Kaya nga, pansinin po ninyo, yung tanong na, where are you, Adam? Saan ka naroon? Ako, sumasali ko dati sa school, interpretative reading. Sa Tagalog yata, malikhaing pagbabasa. Yung, kung ano yung mood. Kaya mapapansin po ninyo, kapag nagbabasa ako, nakita nyo na, medyo nahiya lang ako kanina nagawing boses babae yung sinasabi ni Maria. Paano mangyayari ito? Kayong ako'y dalaga.
Nahiya lang ako sa inyo. Pero ganun talaga ako magbasa. Nasa sistema ko na. Kasi dati, sumasali ko sa competition na ganun, interpretative reading. So, kung ako ang pagbabasahin mo, actually maganda yung bumasa kanina, yung maganda pagkakabasa. Pero kung ako ang pagbabasahin mo, nito, sabihin ko ganito, pagkakain ni Adan sa bunga ng puno, tinawag siya ng Panginoon at tinanong, saan ka naroon? Hindi kasi ganito ang tono ng tanong. Saan ka naroon? Adan! Hindi ganon. Ang tono, where are you? Adam? May pagkamis, may panghihinayang. At yun ang gusto sana ng Diyos na maramdaman din ni Eva at Adan. Mahal na mahal tayo ng Diyos eh. Kaya lang, hindi niya ipupwersa ang kanyang sarili sa atin. So dapat maunawaan natin ito, ha? Ang unang-unang nagiging reaksyon ng Diyos kapag tayo'y nagkakasala, nasan yung anak ko? Nasan siya? Parang yung painting sa likod natin, pinaliwanag ko kahapon, nawawalang coin. Huwag natin kakalimutan, 10 yung coins ng babae dyan. Pwede naman yan sabihin, okay lang, may 10 pa ako. Hindi. Sabi niya, ay, hindi ako titigil hanggat di ko nakikita yung isang coin na yon. Di ba kung minsan tayo, huwag mo nang hanapin, may 10 ka pa naman eh. Huwag mo nang hanapin, makikita mo rin yan. Magpapakita rin yan. Pinaglalaroan ka lang. Pinaglalaroan. Parable of the lost sheep. Pwedeng sabihin, nung pastol, ang kulit-kulit ng tupa na yan. Anak ng tupa yan. Bahala siya. Kainin siya ng mga wolves. Meron pa naman ako 99. Hindi. Nasaan yung isa? Iiwan ko yung 99 para sa isa. The parable of the lost son. Hindi sinabi ng ama, ay walang iya ka. Buhay pa ako, kinuha mo na yung anak ko. Bahala ka sa buhay mo. Anak lang kita. Hindi. Kaya nga sabi ni St. Luke, malayo pa lang nakita na ng ama ang anak niya. Hindi sinabing nakita na ng anak ang ama. Ang unang nakakita pa, yung ama, sapagkat simula nang umalis ang alibugang anak niya, hinahanap-hanap na niya. Ganun ang Diyos. Kaya lang, hindi ipagsisiksikan ng Diyos ang kanyang sarili sa atin. Kailangan din natin siyang ma-miss. Kailangan din natin siyang panghinayangan. At yun ang laman ng tanong ng Diyos kay Adan. Kaya, kapag nakokonsensya tayo, kapag parang gusto nating mangumpisal, sabi ko nga kahapon, kapag parang gusto nating mag-sorry, please, huwag nating pababayaan yung pakiramdam na yon. Sapagkat ang Diyos yon, kinikiliti tayo, hinahatak pabalik tayo, namimiss tayo. Napakahaba naman ng hair natin kung tayo pang pahabol ng pahabol sa Diyos. Pero kahit saan pa naman din tayo magpunta, hindi tayo mawawala sa paningin ng Diyos. Yun nga lamang, wag nating isipin na kapag tinitingnan niya tayo, naiinis siya, nagagalit siya. Hindi! Nangihinayang siya, naaawa siya. Tayo'y namimiss niya na manumbalik sa Kanya. Tayo kasi may mali dito eh. Ayan na, ayan, mga magulang, nandiyan kayo. Yung mga anak po ninyo, nung first confession yan sa mga pare, ang instruction sa aming mga pare, gawing pleasant. Kasi yung mga bata, medyo natatakot pa yan eh. Kaya gagawin naming pleasant, parang enjoyable. Okay lang. Huwag kang mag-alala. Sabihin mo lang yung kasalanan mo. Okay lang yan. Kasi dapat ganun ang maging pakiramdam natin. Hindi dahil ismulin natin ang kasalanan natin, kundi dahil alam nating patatawarin tayo ng Panginoon natin. Kaya lang, in the course of time, binabago nyo yan, yung mga magulang eh. Pag may nagawang mali yung anak mo, sa mga tatay na narito, may powers yung tingin ninyo, ganun. Sa tingin nyo pa lang, nanginginig na yung anak ninyo. Kayo namang mga nanay, sabihin nyo, halika dito, halika dito. Sabi ng bata,
Bakit ayaw lumapit sa'yo? Kasi papaluin mo di ba? Minsan magsisinungaling ka pa, halika dito. Halika dito. Hindi ako magagalit. Paglapit, pak! Ayan. Kaya nadadamay sa inyo ang Diyos Iniisip tuloy ng tao. Ay nako, nagkasala ako. Galit na galit sa akin ang Diyos. Kamakailan may kita ko sa news na ganun Yung bata na wala yung cellphone niya, binubugbog ng nanay. Nakita ko lang sa news. Ako kung makalulusot lang ako dun sa screen ng TV sasabunutan ko yun. Kawawa yung bata. Nung in-interview, kasi po nanghihinayang lang man talaga ako dun sa presyo ng cellphone Yung anak mo hindi? Mas doble yung sakit sa anak mo. Nanghihinayang na siya sa presyo, alam niyang magagalit ka pa. At nakuha niya yung 2 yun. Nako, minsan, at madalas pala, ang kailangan ng taong nagkakamali, hindi panghusga. Kundi pangunawa. Hindi palo. Kundi pag-aalo, pagkalinga. Hindi galit, kundi malasakit. Mas mababago sila pag ganon. Mas hindi sila matatakot magsabi ng totoo, nagkasala po ako, nagkamali po ako pag ganon. Hindi sila abuso sa pagkakasala. Kasi alam nila, mahal mo sila, nararamdaman nila yon. Sa malasakit mo, sa pagmamahal mo, sa pag-aalo mo. Kaya, lagi nating iisipin yon. Ano't ano man, wag po nating idamay ang Diyos. Hindi nagagalit ang Diyos pag nagkakasala tayo. Nagagalit ang Diyos sa kasalanan natin. Nagagalit siya sa diablong tumukso sa atin, pero hindi sa atin. So mga bata, lagi niyo yung iisipin, nasasaktan ng Diyos kapag nagkakasala tayo, hindi dahil sa iniinsulto natin siya, hindi dahil sa hindi natin siya sinusunod. Nasasaktan siya kasi alam niyang mapapahamak tayo, tayong mga anak niya na minamahal talaga. Ito sanang hilingin nating biyaya sa ating banal na misa. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitsin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa. Walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Nang unang magkasala ang tao, gumawa siya agad ng paraan. Kaya't ang Immaculada Concepcion ay ipinangako na niya noon pa man. Ang samuko, sapagkat walang imposible sa Kanya. Nagdalang tao ang mahal na ina sa pamamagitan ng Espiritu Santo at hindi sa pamamagitan ng tao. Kung ako'y magtatapat, kaya lahat kayang gawin ng Diyos basta sa ikabubuti at ikaliligtas nating mga anak niya. Alam kong diringgin ng Diyos ang samuko. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, wag mo po akong pabayaang malayo sa iyo. Wag ko nawang paniwalaan ang diablo na laging nagsasabi sa akin na kaya kong wala ka sa buhay ko. Kahit di ako magdasal, kahit di ako laging magsimba tuwing linggo,
kahit na panindigan ko at hindi ako magsisi sa kasalanan ko, sapagkat alam ko na kasinungalingan ito. Si Adan at si Eva, nagkaroon ng pleasure ng kainin nila yung bunga na ipinagbabawal mo, pero ang kapalit naman ay pagsisisi. Ang kapalit naman ay paghihirap. Alam kong ganun din ang mga tukso sa akin ng Diablo. Hallelujah! Tulungan mo kong maisa-isip at maisa-puso lagi ito. Hallelujah! Na walang mangyayari sa aking maganda kung ako ay pagpapatuloy sa pagkakasala. Babalik sa atin. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Panghinayangan nawa natin ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Bumalik tayo sa Kanyang pagmamahal upang mas lalong masabi natin, mayroong magandang mangyayari sa iyo kung lalapit ka kay Jesus. Walang hindi mapangyayari ang Diyos. Lalo na kung para sa kabutihan mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Sapagkat ang Diyos, kapag tinitingnan ka, iniisip ng lagi kung anong makabubuti sa iyo. Kaya sana pakinggan mo siya. Huwag ka nang lumayo, huwag ka nang magtago. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon at mapakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos sabang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya man ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay nilibing, nanaok sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon nagmumulang paririto at hukom sa nangabuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Pag-aalay. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umasa, sumasamba't nagmamahal sa iyo. Ay dali ng iyong anghel ang aming panalangin sa iyong tahanan, katulad ng alimuyak ng insenso umaakyat sa kalangitan. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umasa, sumasamba't nagmamahal
Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang handog na nagliligtas ay aming inihahain sa iyong dambana ngayong dakilang kapistahan ng kalinis-lilisang paglilihi ng mahal na Birhen. Tanggapin mo po ito at ipagkaloob mo pakundangan sa kanyang kahilingan na katulad ng pagkasagip mo sa kanya sa pagkasangkot sa pagsuway ng tanan, kaming mga sumasampalataya sa iyong kaloob sa kanya ay mahango sa tanang kasalanan. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay pasalamatan. Hindi mo itinulot masangkot sa dating pagsuway ang mahal na Birheng kabanal-banalan na iyong lubos na kinalulugdan upang sa anak mo'y siya ang magluwal. Sa kanya'y mababanaag ang sambayan ng kabiyak na dalisay at walang bahid kataksilan, laang magbigay ng puspos kalinisan sa mga nananabig sa anak mong mahal, na korderong nag-aalis sa aming kasalanan. Ang mahal na Birhen nga ay iyong inilaang maging katuwang at huwaran sa katapatan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Osana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Osana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukhal ng tanang kabanalan kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu. Gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, kinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bagot walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Janis na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na po ang aming mga ipagdarasal. Saglit tayong yumuko habang inaalala ang ating mga minamahal na yumao. Pakisama po sina Joyce, Joselito Persigaw, Diosa Louie, Loleng, Amang, Seni, Nene, Yonggaso, Maria Jose, Emer, Galar Senyo Serio, Benjamin, Nelly.
Alfredo, Mark, Ricky, gayon din ng lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagkintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos, isanusay ang kabiyak ng kanyang puso. Lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, makipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak at aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, at sa mga Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Hiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan sa kapahamakan, sa mga seryoso rin sanang karamdaman kami ay maiadya. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tunghayin mo ang aming pananampalataya, wag po ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Kordero ng Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong kanyang inaanihan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo,
ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Ikaw lang ang saksit, nag-iisang bantay. Dayuhin man ako ng lungkot at hirap. Tanggulan ko lagi, lingat mo't yakap. Salamat Maria sa iyong pagpisan, sa bawat hapis, luwalhati at tuwa natin. Salamat sa pag-ibig at sa bawat dalangin. Salamat sa iyo, sa mga pagdamay mo. Kami patuloy na nagmamahal sa iyo. Sa araw-araw na paglusong ko sa buhay, ikaw lang ang saksi, nag-iisang bantay. Luhin man ako ng lungkot at hirap, tanggulan ko lagit, lingat mo't yakap. Salamat Maria sa iyong pagpisan, sa bawat hapis, luwalhati at tuwa namin. Salamat sa pag-ibig at sa bawat dalangin. Salamat sa iyo, sa mga pagdamay mo. Kami patuloy na nagmamahal sa iyo. Salamat Maria sa iyong pagpisan, sa bawat hapis, luwalhati at tuwa namin. Salamat sa pag-ibig at sa bawat dalangin. Salamat sa iyo, sa mga pagdamay mo. Kami patuloy na magmamahal sa iyo. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, ang tinanggap namin ngayong banal na pakikinabang ay lumunas nawa sa mga sugat na likha ng kasalanan na di mo itinulot manahin ni Mariang Birheng Mahal na ipinaglihing may tanging kadalisayan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ang Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy. We trust in you. Salve Regina. Mater misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve, a te clamamus, exules filii Hevae, a te susperamus, gementes et flentes, in hac lacrimarum valle, ea ergo advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte, et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Ora pro nobis Sancta Dei Genitris. Ut dignificamur promissionibus Christi. Oremus. Omnipotens sempiterna Deus, qui gloriosae Virginis Matias Mariae corpus et anima, ut dignum Filii Tui habitaculum efficiem retum, Spiritus Sancto, cooperante preparasti, ut cuius commemoratione leitamun, eius pia interdatione ab instadibus malis, et a morte perpetua liberemum, per iumdem Christum Dominum nostrum. Amen. Divinum auxilium magna et semper nobiscum. Amen. Salamat po sa inyong pakikisa at sa inyong mga tinutulong. Sumainyo ang Panginoon. Sumaiyo rin. Palayan kayo kasama ng ating pamilya na mapagmahal at Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. Aming inialay ang pag-ibig na walang kapantay. O kay sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging dalisay. Ang birhen kong umibig ay walang singtamis, pagsintang sakta linis sa iyo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal, aming iniaalay ang pag-ibig